So, Christmas is a time of love. So, marami man ang nakikita natin na sumisimbolo sa Kapaskuhan. No? Bagamat meron tayong mga idea, meron tayong Advent of Hope, meron tayong peace, meron tayong joy, pero ang pinaka-sentro o ang pinaka-puso ng Pasko ay ang pag-ibig. Amen? Ito ang sabihin natin ng the reason why we are celebrating. No? Dahil doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. No? Na ipinamalas niya. Marami man yung nakikitang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig ngayong Kapaskuhan. Hindi ito sa laki ng regalo. No? Maraming nagre-reunion para ipakita ang pag-ibigan ng mga magkakamag-anak. At may mga kamustahan din. Bagamat ngayon ay malayo tayo sa mga mahal namin sa buhay, dahil sa modern technology, may FaceTime, no? Mayroong Messenger, maraming paraan ng communication na ipapakita natin yung ating concern, ipapakita natin yung ating pag-ibig, at higit sa lahat, yung pagpapadala natin. Siyempre kasama yan. Kulang yan, pastor. Pag di ka nagpadala sa Pilipinas, no? Siyempre kailangan yan. No? Kasama yan sa ating pagbibigay ng demonstration of our love. No? At hindi lang yun, hindi lang maging doon sa ating mga mahal sa buhay, ito rin yung panahon na maraming solicitation, marami tayong binibigyan. No? Ito rin yung tayo ay nagbibigay doon sa ating mga kaibigan na nakakaalala sa atin. Meron tayong mga mission doon sa church, no? Sa ating mga local churches sa Pilipinas, nagbibigay tayo. It is a manifestation of our love. No? At ngayong hapon ito, mga kapatid, we will talk about the Christmas love. And this is God's manifestation of love to us. And our text can be found in 1 John chapter 4, verses 7 to 11. 1 John 4, verses 7 to 11. At babasahin ko sa English. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Verse 8, whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world, that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. 11, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng bahagi ito ng kasulatan. Ito yung ating pagbubulayan. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na maraming salamat sa panibagong pribileyo na ibinigay niyo sa amin, na kami ay narito ngayon sama-sama makikinig ng inyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng buhay na kami ay binamon niyo sa aming mga higaan, sa kalakasan, sa lahat ng pag-iingat at pagpapala na aming tinanggap ng nakaraang linggo. Maraming salamat po. At nawa, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan ay patuloy namin namnamin sa aming mga puso at isipan. At ang pinakapuso ng pagdiriwang, Panginoon, ay ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, sa mensahe na aming maririnig, makita namin ang aming kalagayan, makita namin, Panginoon, ang mga hamon nito sa aming buhay upang patuloy kaming makasunod sa inyong kalooban para sa bawat isa sa amin.
Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So brothers and sisters, we will talk about the Christmas love, and I want you to see some points. No? Yung katotohanan tungkol dito sa pag-ibig sa Kapaskuhan. Ano ba yung pinakapuso? The very heart or the very thing we celebrate during Christmas time. So, una, in verse 7, no, isa-isayin natin, no? Love's origination. Nagawa pala na sa akin. Talaga itong anak ko kahit hindi natulog sa bahayan. No, kanina nagawa pa rin yan. Very good talaga yan. No, love's origination. Saan ba nanggaling o saan nagmumula ang pag-ibig? No? In verse 7, no, sabi dito, Beloved, let us love one another, for love is of God. No? Love is of God. No? So, maraming mga tao ang nagsasabi, malamang narinig nyo na rin ito eh. Hindi naman nila kailangan ng Diyos para umibig. No? Hindi naman nila kailangan ng Diyos na hindi kailangan na ikaw ay mananampalataya para gumawa ka ng mabuti at magkaroon ka ng sakripisyo o magmalasakit ka sa ibang tao. Siguro madalas mong narinig yan. No? Pero mga kapatid, marami po ang klase ng pag-ibig. No? And alam niyo naman, at madalas din natin ito nababanggit, and the greatest kind of love, the supreme, no, is the agape love. No? Ito yung pag-ibig ng Diyos. No? Sasabihin, no, kung sa Diyos ang gagaling, bakit maraming tao? No, may mga philanthropist tayo, may mga nagbibigay sa charity, may mga nagbibigay ng kanilang buhay para sa paggawa ng mabuti. So, sasabihin mo, paano yan, Pastor? Saan nila hinuhugot yung kanilang pag-ibig kung wala silang kaugnayan sa Diyos? No. Hindi nila po nauunawaan that the mere fact na tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang waris. We are created in the image of God, being said that we are created in the image of God, mga kapatid. Meron pong katangian ang Diyos sa bawat isa sa atin. At yun po ang isang pwedeng pagmulan ng kabutihan o ng pag-ibig ng isang tao. So mga kapatid, yun po yung nagbibigay sa mga tao. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na kahit hindi mananampalataya. Totoo naman, kahit anong sama ng tao. Diba? Kahit kriminal siya o ano pa man ang nagawa niya, kaya niyang mahalin yung sarili niyang anak. Diba? Mahal niya pa rin. Gumagawa siya ng mabuti sa kanyang mga mahal sa buhay. No? Pero nga mga kapatid, dahil tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos, tayo po ay may kakayahang umibig. No? So, mahalaga po na maintindihan po natin ito kung saan ang pinagmumulan ng pag-ibig. At wala pang ibang pagmumulan ng pag-ibig, mga kapatid, kung hindi ang Diyos. Kung napapansin po natin ang ating kapaligiran, bakit pasama ng pasama ang lipunan? No? Nagdidegradad, bumabagsak ang moralidad. Maraming krimen, no? Ang pag-ibig, ang concern, ang care, no? Sa mga magulang. For example, bakit ba nauso yung mga home 48 Diba? Nung araw naman, wala yan eh. No? Bakit nauso na puro pinansyal na lang ang obligasyon at wala nang pagmamahal? Wala nang talagang care. No? Diba? Dahil sa kawalan ng pag-ibig. At kung ang tao ay palayo ng
Pag-ibig lang ang susi ng lahat. The more we go far away from God, the greater the fall of man. Kaya mga kapatid, hindi kataka-taka na ang mga nangyayari sa ating kapaligiran ay hindi ba natin nami-maintain? Yun nga nakakalungkot, sana nami-maintain na lang. Pero ang katotohanan mga kapatid, pasama ng pasama ang tao. Because we are going far away from God. Nung araw, in the Western, especially in the Western countries, ini-include nila yung mayroong mga chaplain, sa schools, may mga crusades, may mga counselor, may mga pumupuntang mga minister dyan. Pero ngayon, ang ginagawa nila, siniseparate nila yung faith, doon sa mga governance. So ano nangyayari? Palayo ng palayo ang tao sa Diyos. At yun nga, ang bunga, nagkakaroon ng greater gap. Dahil palayo tayo ng palayo doon sa pag-ibig, nawawalan ng pag-ibig ang mundo. At alam naman natin, the greatest need of the world today is love. Kung may pag-ibig sana sa lahat, walang magugutom, walang inequality, walang injustices, di ba? Kaya na susi ito, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Napakagandang kanta. At ito ay isang katotohanan para sa atin. Na nakikita natin that the world is falling apart because of the lack of love. So mga kapatid, the source of love is God. Kaya nga, God is love. Madalas natin narinig yan. Bata pa lang tayo, ang Diyos ay pag-ibig. So, we cannot express true love kung hindi natin kilala ang Diyos. Kung malayo tayo, wala tayong tamang kaalaman sa Diyos, we cannot know God. We cannot know love because we do not know God. Hindi natin alam kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig kung hindi natin kilala ang Diyos. So, brothers and sisters, in this occasion, na sinasabi natin ang Diyos ay pag-ibig, siya ang pinagmumulan ng pag-ibig, paano niya mai-express? Paano niya maipadadama yung pag-ibig niya? Samantalang kung nag-i-exist na sabihin natin, Pastor, sino ba ang gumawa sa Diyos? Sino ba ang gumawa sa Diyos? May gumawa ba sa Diyos? Ha? Wala po. Because He existed na. Even before creation. God is not created. Kasi kung siya ay created, hindi po siya pwedeng maging Diyos. So, tatandaan po natin yan. Hindi pwedeng maging Diyos ang Diyos kung mayroong lumalang sa Kanya. So, having this idea, mga kapatid, na siya ay nag-exist, paano niya na-express yung kanyang pag-ibig? Before the creation, paano niya minanifest? Paano niya in-exercise yung kanyang pag-ibig? May idea kayo? So dito papasok mga kapatid yung ating pagkaunawa about the triune God. Yung Diyos Ama, may Diyos Anak, at merong Diyos Espiritu Santo. And we, the church, our church, believe, naniniwala tayo doon sa tatlong persona ng Diyos, na mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At dito, mga kapatid, having said that God is love, that He is the source of love, paano niya Paano niya ma-exercise yung love na ito kung wala pang nag-exist at siya lang nag-exist?
So, napakahalaga po na meron tayong paunawa, no? Dito sa tatlong persona ng Diyos. No? And through all eternity, no? Bago pa man, no, hindi natin alam, walang nakakaalam because we are finite, limitado ang ating kaalaman. But the Bible is telling us that even before the time of creation, meron ng pag-ibig manifested doon sa tatlong persona ng Diyos. At dito mga kapatid, papasok tayo doon sa pangalawang puntos natin, that love manifestation. Love's manifestation. No? Because of the triune God, in verse 9, sabi dito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinuko niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Because there has been love through all eternity. No? Even before creation, bago pa tayo nalangin mga kapatid, no? Meron ng pag-ibig sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa Diyos Espiritu Santo. And when there is the creation, nung dumating yung creation at tayo with the fall of man, curse, nagkaroon din ng manifestation of love para sa atin. At dito ibinigay yung kanyang buktong na anak, mga kapatid. So, we must first consider what God did in love. Kaya in the Old Testament, no, sino ba yung inutusan ng Diyos para ibigay yung kanyang anak? Sino? Ha? Si Abraham. Tinanong niya, no? Yung inas niya yung buhay na ialay si Isaac. Diba? So, doon natin makikita yung the greatest test of love. But, brothers and sisters, no? Doon sa propesya, even before the time of Abraham, no? Sinasabi ng Biblia na may propesya na darating ang isang Messiah, ang isang tagapagligtas. And this is the greatest manifestation of the love of God. Dito niya ipinahayag, sabi niya, ang linaw nung sa translation natin doon sa verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. So, God manifested His love to us by giving His Son, His only begotten Son. So, napakabigat, no? Kung merong, yun nga yung lagi natin napapag-usapan eh. Kung meron kang kaisa-isang anak at ito ay hihilingin sa'yo, ibibigay mo ba? And kung isipin natin yung ating dinidiscuss kanina na bilin mo through all eternity, na doon yung triune God, who knows kung gaano katagal yung pagmamahalan doon sa walang hanggan. Then all of the sudden, ibibigay yung pinakamamahal. Samantalang tayo, ilan lang yung lifetime ng ating pagsasama ng ating mga anak. Tapos yung eternity, magkakasama na sila, tapos ibibigay para sa atin, para mamatay. Imagine nyo yung, mayroon pa bang hihigit pa sa pag-ibig na yun? So, the greatest manifestation of love, ibinigay ng Diyos yung kanyang buktong na anak. At the second consideration, brothers and sisters, no, is kung kaibig-ibig, okay lang eh. No? Minsan ganun tayo, di ba? Kapag Pasko, kaya tayo nang bibigay kasi mahal natin yung pagbibigyan natin, special sila. No? Di ba? Mas nakadepende pa nga eh. Di ba? Pag ito, mahal kasing magregalo ito, bibigyan mo din ng mahal. Ito, GP5 ito. Pag gano'n, GP5 din. Gantihan lang, di ba? Madaling magmahal doon sa kaibigan
doon sa mga tao na hindi karapat-dapat. Hindi ba dakilang pag-ibig yun, mga kapatid? So, ganun po yung ipinakita ng Diyos. Ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin while we are still sinners. God loves us. Hindi man tayo marapat-dapat, mga kapatid, minahal tayo ng Diyos, ibinigay niya yung pinakamahalaga para sa Kanya. So, in this Christmas story, God's love is manifested. Nakita natin kung paano ipinamalas ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin. At ano pa yung hindi dahil lang doon sa pag-ibig, no? Hindi lang dahil doon sa katubusan ng ating mga kasalanan, kaya niya ibinigay yung kanyang buktong na anak. Brothers and sisters, alam niyo ba, one of the reason why God or Jesus Christ have to die, kailangan niyang mamatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan, dahil yun lamang po ang makapagbibigay ng katubunan o nung kasapatan. Sa English, yun yung narinig natin na word yung propitiation. No? The only thing that will satisfy God. Kasi kung babalikan natin, ito na-message na natin ito dati. Kung maaalala nyo, yung every time na nagkakasala ang bayan ng Israel, meron silang blood sacrifices, di ba? Nag-aalay ng ganito, nag-aalay ng dugo, no? Depende doon sa mga nagawa ng kasalanan, mayroong mga kaakibat na pag-aalay. Pero mga kapatid, nung ibinigay po ang buktong na anak, no? The blood of Christ, no? Surpasses everything. No? Ito lamang yung makakatugon doon sa pangangailangan ng Diyos Ama. Kaya nga sinasabi natin, mga kapatid, that Jesus Christ is the propitiation, no? Doon sa kagustuhan ng Diyos. The propitiation for our sin lamang ang makakasapat. Kaya nga, mga kapatid, this is love's action. No? This is love's action. So, the demonstration ng Diyos sa ating mga kapatid, binigay niya yung kanyang buktong na anak. Ipinakita niya na ito lamang ang makakasapat. Kasi sabi natin, ibinigay niya yung pinakamamahal niya kahit hindi mo deserve. Diba? Kahit hindi tayo karapat-dapat, ibinigay niya yung kanyang anak. At dahil doon, mga kapatid, yun lamang kasi ang paraan. Minsan, hindi nyo ba naisip na ang buong kalawakan, ang buong sanlilikha, no? Ginusto ng Diyos na malalang, no? Naganap lamang sa pamamagitan ng salita. Diba? Let there be light, no? Let there be sky, no? Kinuman niya. Pero bakit yung katubusan ng ating mga kasalanan hindi na lang pwede ba? No? O sige, sasabihin ko na lang na absuelto na kayo. Naisip niyo ba yun? No? O sige, bakit yung na lang si Michael Archangel, yung pinaka-head ng mga general angel na lang magsakripisyo? Naisip niyo ba yun? Pwede naman siguro, di ba? No? Pwede may ibang gumawa. Pero hindi nga ito yung makakapagbigay kasiyahan. Hindi ito yung makakapag-satisfy sa God the Father. At hindi rin ito yung makakapagpakita ng pinakadakilang pag-ibig. Nag-gets nyo ba? Kasi yung sakripisyo na bilang ama, ang pinakamahalaga sa kanya ay yung kanyang buktong na anak. Kumbaga sa kaya nga ganito, mga kapatid, in giving, sa ating
pagbibigay, it is also a sacrifice. Kasi kapag nalaman mo o alam mo sa puso mo na naibigay mo yung na pinakahigit na makakaya mo, no? Doon mo lamang masasabi na mahalaga ka sa akin. Kasi binigay ko sa iyo yung pinakamahalaga para sa akin. At ganoon po yung ipinakita ng Diyos. The love of God, the action of God, no, to demonstrate His greatest love for us. No, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. So, being said, brothers and sisters, ibinigay niya yung pinakamahalaga para sa kanya, mga kapatid. Meron po tayong obligasyon. In verse 11, sabi dito, he writes, "Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another." Sa Tagalog po, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahal. No? Dapat din tayong magmahal. So, brothers and sisters, it is love's obligation. Nung bata ako, lagi kong narinig yung father ko. Sabi niya, magmahalan kayo. Magmahalan kayong magkapatid. Lagi niyang sinasabi, magmahalan kayong magkapatid. Kasi mahal namin kayo. Mahal namin kayo. Kaya magmahalan din kayong magkapatid. Mga kapatid, ipinakita ng Diyos ang tunay na pag-ibig. Ipinakita ng Diyos yung pinakamataas na antas ng pag-ibig. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. And for us, na tayo, na mga mananampalataya na ngayon, mga kapatid, meron po tayong tungkulin na magmahal. In all the accounts, halos makikita po natin in all the New Testament's account, ano yung lagi sinasabi? Love. You will be known that you are my disciple if you love one another. At mga kapatid, yung example po na ipinakita ng Diyos sa atin, yung hindi lamang tayo magmamahal ng mga kaibig-ibig. Kasi ang aming Diyos, di man karapat-dapat ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. While we are still sinner. So, sa atin ngayon, mga kapatid, the challenge, no, sa atin, the world is going far and far away from God. Palayo ng palayo ang tao sa Diyos, ang mundo sa Diyos, at pawala ng pawala ang pag-ibig. Tayo ngayon na mga mananampalataya, dapat tayo yung punong-puno ng pag-ibig. Amen? Punong-puno tayo dapat ng pag-ibig. And the very challenge for us, brothers and sisters, is to love those who is not worthy of our love. Yung makaya nating mahalin ang mga tao na hindi karapat-dapat ibigin. At yun yung, Pastor, ang hirap naman yan. Pwede bang iba na lang? Iyan ang, minsan, ang mga hamon sa ating bilang mananampalataya. Minsan, ang simple-simple lang. Pero, akala natin madali lang. Pero minsan, yung mga maliliit na detalye, yaan yung mga mahihirap. Isipin mo yun. Di nga ako nilinggaluwa ko pa. Ganun eh, no? Wala naman akong ginagawa eh. Ako na naman ang nakita. Diba? So, maraming manifestation, mga kapatid.
especially this Christmas, na ang tao ay napopokus, no, sa napakaraming materialismo, no, pagandahan ng reunion sa Facebook, no, pabonggahan, no, pagagbuhan. Kaya yung mga tao na talagang walang-wala, lalong nalulumok sa kalungkutan. Ang nakikita nila ay hindi kumpleto ang Pasko. Ang nakikita nila ay yung kakulangan nila dahil wala sila noon, wala sila nito. Pero mga kapatid, we are very fortunate. Napakapalad natin. At sa ating kalagayan ngayon, lalo tayong maging mapagpasalamat, lalo tayong maibigin sa ating kapwa. Maunawaan natin kung bakit nangyayari o bakit nagkakaganon yung mga tao na nasa ating kapaligiran. Dahil nga ito sa kawalan ng kaalaman at ng pananampalataya sa Diyos. They're going far, far away from God. Dahil sabi natin, God is the source of love. At knowing, mga kapatid, na tayo ay mga mananampalataya, that the manifestation has been given to us, has been shown to us, brothers and sisters, through Jesus Christ. Ibinigay sa atin yung kanyang bugtong na anak, showing the true love in action, are loving those who are not deserving to be loved. And God shows that He is love. At mga kapatid, as children of God, we have the obligation to love one another. At yan, mga kapatid, yung ating mission, to love one another. Hindi lamang doon sa mga kapatid natin na kaibig-ibig, kung hindi doon sa mga tao na hindi karapat-dapat ibigin. Na ipakita natin na nagmamahal tayo. At malay natin, dumating ang panahon, ma-realize nila, no, na minahal ako nito, minahal ako ng Diyos, di man ako karapat-dapat. At ito yung maging daan upang malapit sila sa Diyos. So mga kapatid, we have the year 2023. Meron tayong 2023 tulong mag-recap, ma-realize natin, naging maibigin ba tayo? No. Lalo pa tayo naging mapagmahal itong 2023. At itong 2024, ito yung challenge sa atin. No? Na lalo tayong maging maibigin. Maging maibigin tayo dahil tayo ay inibig ng Diyos. At ito mga kapatid is the true meaning of the Christmas. That we are loved and we must love one another. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.